morning po. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga po na ito, sa saglit na panahon, tayo makapagbubulay ng kanya po mga salita. Pero bago po yun, hayaan niyo po na kung inyo pong alam yung awit, maaari niyo po akong sabayan. Nais kong mapapurihan kayo at makasama kayo sa tuwina. Nais kong mapapurihan kayo at makasama ka sa tuwina. Nais kong mapapurihan kayo, higit kapag ako'y nag-isa. Pagkat kayo, O Diyos, ang nagbigay ng pahinga sa aking kaisipan. Pagkat kayo, O Diyos, liwanag sa aking landas at kaligayahan ng aking buhay. Nais kong mapapurihan kayo at makasama ka sa tuwina. Nais kong mapapurihan kayo, higit kapag ako'y nag-isa. Pagkat kayo, O Diyos, ang nagbigay kapahingahan sa aking kaisipan. Pagkat kayo, O Diyos, liwanag sa aking landas at kaligayahan ng aking buhay. Pagkat kayo, O Diyos, ang nagbigay kapahingahan sa aking kaisipan.
landas at kaligayahan ng aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang kapahingahan namin, Panginoon. Kayo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Pagka mga sitwasyon ay dumarating na parang along malalakas, parang bagyo, at ang bawat isa sa amin ay para bang sinusubok na kawi ng mga sitwasyon ng aming kapayapaan at kagalakan. Lord, pagka kami ay umuuwi sa inyong presensya, salamat po dahil nararanasan namin, Panginoon, nung kapahingang sinasabi ninyo, come to me those who are heavenly burden and I will give you rest. Salamat po sa inyong mga salita. Tunay naming naaasahan. Lord, sa oras po na ito, sa saglit na pagkakataon na kami po ay magbasa na inyong mga salita, hayaan niyo po na kami matuto at kami patuloy na lumago. Salamat po, Ama. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dito po tayo sa salita ng Diyos. Psalms chapter 50. Salmo chapter 50. Dito po tayo sa verse 10. Salmo chapter 50 verse 10 hanggang sa sumusunod po. Verse 10 hanggang 14. Sabi po dito, sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat, ang mga baka sa libo-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok, at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain, dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Kumakain ba ako ng karne ng toro? Hindi. Minom ba ako ng dugo ng kambing? Hindi. Ang kailangan kong paghandog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin, nakataas sa asang Diyos. Hallelujah. Dito natin po makikita kung gaano katindi ito po ay patunay na pagmamay-ari po ng Panginoon ang lahat. Meron dito pong sinabi, so, sa Panginoon daw ang lahat ng hayop. Lahat nung makikita mong hayop po sa bundok ay pagmamay-ari ng Panginoon. At nakakatuwa po dito sa verse 11 na nakikilala daw ng Panginoon yung lahat ng ibon sa bundok. Minsan sinabi ng Biblia, tinatawag ng Diyos sa pangalan yung mga bituin. Kaya hindi, kung bilyon-bilyon yung mga bituin, at napapangalanan ito ng Panginoon, ay tiyak na ang bawat ibon ay may pangalan din yan sa Panginoon. Kilala niya. May tawag siya. No? Kung yung mga ibon na pinapakain doon sa disyerto, nung panahon ng lumang tipan, nasa desert sila Moses, yung isda na kumain kay Jonah, yung uwak na nagdala kay Elijah, yung isda na nabingwit ni Pedro, lahat po yun ay kilala ng Panginoon. Ay nakikilala po ng Panginoon. Sabi dito, kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig, lahat na nasa loob nito, no, ay akin. Sabihin, dito natin pinapakita ang Diyos po natin, self-sufficient.
Hindi niya kailangan ng tulong ng kahit na sino. No? Walang tao na makakapag-ambag sa Diyos. Dahil ang lahat ng ibibigay natin sa Diyos ay nanggaling lang sa Kanya. Sabi, hindi, pinagtrabahuhan ko to. Itong mga ani na to. Saan mo ba tinanim yung inani mo? Sa lupa. O, saan galing yung lupa? Sa Diyos. Sino nagpatubo sa iyong mga aani? Ang araw. O, sino gumawa ng araw? Ang Diyos. Lahat ng pwede natin ibalik sa Panginoon ay galing lang din sa Panginoon. Ganon siya makapangyarihang Diyos. Hindi niya kailangan ng tulong. Dahil kung kailangan ng tulong ng Diyos para magawa niya yung isang bagay, no, hindi siya Diyos. No, kaya lang, sa sobrang pag-ibig sa atin ng Panginoon, ibinibilang tayo ng Panginoon na kamanggagawa niya. No, workers. Yan sa verse 13, makikita po natin, hindi daw siya kumakain ng karne ng toro, hindi siya umiinom ng dugo ng kambing. Kasi, yun yung mga bagay na inihandog sa Diyos eh. Baka understand ng mga tao na yung mga sinusunog, saka mga dugo na inihandog sa templo, eh baka iniinom ng Diyos. Hindi natin siya kailangan bigyan para siya ay masatisfy. Siya ay Diyos at hindi siya nangangailangan ng tulong ng iba. Pero meron siyang gusto na matanggap mula sa atin. Sabi niya, ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat. Gusto ng Panginoon na tayong mga tao, no, that we acknowledge Him, na sa Kanya nang gagaling lahat ng bagay na meron tayo. Amen po ba? Araw-araw dapat natin pasalamatan ng Panginoon. Lord, salamat po sa buhay. Salamat po ako'y naglilingkod sa inyo. Salamat po sa mga anak ko po na nakapag-aral. Salamat po, Panginoon. Meron kaming trabaho, meron kaming negosyo. Lord, salamat po kahit na mahirap ang buhay, at least nabuhay at nakilala namin kayo. Salamat po sa hininga. Salamat po sa pag-iingat po ninyo. Salamat sa araw-araw ninyong provision. Mas matamis pala sa Panginoon yung atin pong mga pasasalamat. Napakalaga pala nun po. Para sa Panginoon. At ang pagtupad sa ipinangako ninyo. Okay? Pagtupad sa pangako natin, pagsunod natin sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Verse 15, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Dito natin po makikita na nananawagan ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, ililigtas ko kayo. Kung bakit natin pinasasalamatan ng Diyos ay dahil sa may mabuti siyang ginawa sa atin. Amen po ba? Mabuti po ba ang Panginoon sa atin? Amen. Verse 16, ngunit sinabi ng Diyos sa mga masasama, ito nakakalungkot, wala kayong karapatang banggitin ang aking mga kautusan at kasunduan. 17, namumuhi kayo sa aking pagdidisiplina. Hindi niyo pinapansin ang mga sinasabi ko. Kapag ka nakakita kayo ng magnanakaw, nakikipagkaibigan kayo sa kanya. At nakikisama rin kayo sa mga nakikiapid. Dito, pinapakita sa atin na itong Diyos na ito, na makapangyarihan, nagnanais ng pagpapasalamat sa mga tao, na handang tumulong sa mga tao, siya pala ay Diyos na galit o ayaw ng kasamaan. Na itong Diyos na ito na makapangyarihan, no? This God na pinag-uusapan natin na hawak ang lahat ng bagay, pagmamayari ang lahat ng bagay, ay hindi pabor sa mga gawang masama. Sabi kayo, binabalaan ng Panginoon dito yung mga gumagawa ng masama, workers of iniquity. Verse 19, lagi kayo nagsasalita ng masama.
At kay dali para sa inyo ang magsinungaling. Sinisiraan ninyo ang inyong mga kapatid. Hindi ako kumigbo nang gawin ninyo ang mga bagay na ito. Kaya inakala ninyong katulad din ninyo ako. Ngunit sasawayin ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kasama. Dito natin makikita na may mga pagkakataon ang mga tao gumagawa ng masama. Minsan ang Panginoon hindi siya kumikibo. Pero nakatunghay pala ang Diyos. Nakakatakot yung kalagayan ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Bakit? Hindi porket na nahimik ang Diyos, hindi niya nakita. Ito ay hindi po para sa atin ng mga anak ng Diyos dahil tayo po ng mga anak ng Diyos ay dapat sumusunod na sa Panginoon. Nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan lang natin alalahanin at unawain na una, dati rin tayong ganon, makasalanan. No? At pangalawa, kailangan maunawaan natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay nanonood sa ating mabuti at masamang gawa. Sabi, hindi ako kumibo nang gawin ninyo ang mga bagay na ito. Kaya inakala ninyong katulad din ninyo ako. Sabi po dito sa ating comment section, huwag tayong makiayon sa gumagawa ng masama. Dito rin natin matututunan mga kapatid bilang Christian, huwag na tayo sasama sa inuman. Huwag na tayo sasama sa bar. Huwag na tayo doon sa lugar na gumagawa sila ng kasalanan tapos hindi ka kumikibo. Yung hindi mo pagsama at hindi mo pagsang-ayon ay sapat na kahit na hindi ka magsalita para masabi sa kanila na masama yung ginagawa ninyo. Hindi nalulugod ang Panginoon. Amen po ba? Christian, tapos nasa sabungan. Hindi naman po ako tumataya. Ba't nandiyan ka? Kasi bakit? Pagka nandun ka sa lugar na gumagawa ng masama, kahit na hindi ka gumagawa ng masama, akalain nilang, sabi nga dito po, kaya inakala ninyong katulad din ninyo ako. Akala nila ang Diyos ganun din, masama din. Akalain kanila na gumagawa din ng masama. Kaya hindi mabuti na nakikita yung isang Christian sa lugar na hindi maganda. O kaya pagka may nag-aaway, nandun ka din. Hindi po maaari. Alam mo, pagka may nagkakasagutan, nagmamarites tayo, nakatayo din tayo doon. Gusto din natin. Nakikisabat din. Hindi pwede. Kailangan ipakita natin yung ating pagkakaiba. Pero dito, pakinggan ninyo kayong mga nakalimot sa Diyos. Dahil kung hindi, ay lilipulin ko kayo at walang makapagliligtas sa inyo. Babalikan po natin yan. Meron sa Mateo chapter 25. Babala din po ng Panginoon. Sa verse 25, chapter 25 verse 41 tayo po. Sabi dito, pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa akin kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inianda para sa dyablo at sa kanyang kampon, sapagkat na nagutom ako, ay hindi nyo ako pinakain, nang nauhaw ako, ay hindi nyo ako pinainom, na naging dayuhan ako, hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot, hindi nyo ako binihisan, nang may sakit ako at nasa kulungan, hindi nyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit, o nasa kulungan, at hindi namin kayo tinulungan? Sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi ninyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang matuwid ng buhay na walang hanggan. Kasi mababasa po natin dito sa Salmo chapter 50, sabi po dito, kapag nakita kayo magnanakaw, nakikipagkaibigan kayo,
nakikisama kayo sa nakikiapid, lagi kayo nagsasalita ng masama, kay dali para sa inyo magsinungaling, sinisiraan ninyo inyong mga kapatid. Hindi po ba't kasalanan iyan sa mga tao? Bakit ang kasalanan sa tao ay kasalanan din sa Diyos? Bakit? Spiritually and even emotionally, ang Diyos natin, mahal tayo po. Mahalaga ang mga tao para sa Panginoon. Na kung ano daw yung ginagawa natin sa tao, ginagawa natin sa Panginoon. Paano mo mananakawan ng Diyos? Pero pagka ninakawan mo daw yung iyong kapatid, ninanakawan mo rin ang Panginoon. No? Dahil hindi natutuwa ang Panginoon sa gawang masama. Lord, sila lang naman ginawan ko ng masama, hindi kayo eh. Ayaw ng Panginoon ng kasamaan. Period. Parurusahan daw ito ng Panginoon. Itataboy ng Panginoon yung masasama. Kaya nga salamat po sa Panginoon eh. Makikita sa atin pong buhay kung tayo po ay papunta sa langit. Yes, we are saved by grace through faith. At tayo may pananampalataya. Pero ang tunay na pananampalataya ay nakakakitaan ng pag-ibig o mabuting gawa. Sabi ng salita ng Diyos, sulat nila Apostol Pablo, pag-ibig, pananampalatayang makikita sa pamagitan ng pag-ibig. Di ba ang pananampalataya paniniwala sa hindi nakikita? Pero sa sulat ni Apostol Pablo, pananampalataya na nakikita sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya kapag yung isang buhay hindi sumusunod sa Panginoon, alam mo na agad, may buhay talaga na papunta impyerno at may paraan na paumuhay na papunta ng langit. At anong sabi ng Panginoon dito po? Pakinggan ninyo kayo mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi lilipulin ko kayo at walang makakapagligtas sa inyo. Salamat sa Panginoon. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, binago ng Panginoon yung ating paraan ng pamumuhay. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Hindi lang tayo binigyan ng bagong espiritu, hindi lamang tayo binorn again in the spirit. Binigyan niya tayo ng bagong pag-uugali, bagong pamamaraan. Sabi ng salita ng Diyos, damitin ninyo si Kristo. Hubarin na ninyo yung dati ninyong pagkatao, kunin ninyo yung bagong buhay na ibinibigay ng Panginoon. Para ano po? Para makaligtas tayo sa parusa ng Diyos. Para tayo po ng mga Kristiyano ay makaligtas sa parusa ng Diyos. Ngayon, marami tayong makakilala ng buhay nila. Ako talagang hatulan ng Panginoon. Kawaan natin sila. Kung paano ang Panginoon na nagligtas sa atin, nagbago ng buhay sa atin. Pag-pray natin po sila. Tulungan tayo ng Panginoon na ma-share natin sila ng Word of God. Kasi, kung wala ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, hindi ko alam kung paano sila ibabangon o makakabawi sa Panginoon. Hindi ko alam paano maliligtas sa isang tao. Hindi ko alam kung paano mababago ang isang tao. Kailangan nila ang salita po ng Panginoon. So salamat po sa Panginoon. Doon tayo sa huling verse po ng Salmo chapter 50. Again, inulit-ulit ng Panginoon. Salmo chapter 50 verse 23. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararangalan ko. Ay pinararangalan ako. Sabi po dyan. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararangalan ako. At ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Napakalaga talaga. Ugali. Napakahalaga sa Panginoon ng Thanksgiving. Pero kahit pa, ikaw ang pinakamataas, naabot na ng langit yung iyong kamay sa pagtaas, sa pagpupuri sa Panginoon. Kung yung pag-uugali, pamamaraan sa buhay, ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin nai-impress ang Panginoon. So, para sa Panginoon, ang tunay na pagsamba sa Kanya, ang tunay na pagkilala sa Panginoon, ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, ay isang tao na nagpapasalamat sa Diyos at tumutupad sa Kanyang pangako sa Panginoon.
Salamat sa Panginoon sa umaga po na ito. Nakilala natin ang Panginoon, makapangyarihan siya, at galit siya sa kasalanan. Sa kabilang banda, pinupuri ng Panginoon yung mga tao na nagpapatuloy sa paggawa ng kanyang kalooban. Tinataas ng Diyos. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Tayo po mga Christian, mga magulang, at mga kapastoran din nakikinig sa akin ngayon. Mapalad tayo. Bakit? Inaon tayo ng Panginoon mula doon sa buhay na malapit sa paghuhukom ng Diyos. Ngayon tayo ay nasa buhay na there's no condemnation to them that is in Christ Jesus. Walk it by the Spirit, not after the flesh. Tayo ngayon po ay nasa buhay na malayo na ang galit ng Diyos sa atin. Nawala na ang galit ng Diyos sa atin. Kaya patuloy natin pahalagaan yung pananampalatayang tinanggap natin mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Kung meron man po kami, Panginoon, kapayapaan sa aming buhay, yun ay dahil sa alam namin na meron na kaming maayos at mabuting relasyon sa inyo. Salamat po, Holy Spirit. Patuloy na kumikilos sa buhay namin. Unti kami binabago. Salamat po, Panginoong Jesus. Dahil sa inyo pong ginawa, kami ay naging matuwid. Kami ay nakabalik sa inyo. Kami nagkaroon ng maayos na relasyon sa Ama muli. At kami na bilang mga makasalanan noon, Panginoon, ay nilipat ninyo, Panginoon, sa inyo pong katuwiran. Lord, dalahin ko po, Panginoon, ang bawat isang Christian, Panginoon, nakikinig sa amin ngayon. Bawat churches, Panginoon. Patuloy nyo kaming gamitin, Panginoon. Para ang mga tao po na makasalanan, Panginoon, ay makalapit po sa inyo. Gamitin yung buhay po namin, gamitin yung oras po namin, gamitin yung pera namin, gamitin yung trabaho namin, gamitin ninyo ang pag-aaral namin, gamitin ninyo ang mga kakayahan namin, gamitin nyo ang mga talento po namin. Para patuloy namin pong maitaas ang pangalan ninyo sa mga tao. At bigyan din ng pag-asa yung mga tao, Panginoon. At kung meron mga pagkukulang, Panginoon, meron man kaming kakulangan, Panginoon, sa aming pong finances, sabi sa inyo mga salita, inyo ang lahat ng bagay, inyo ang lahat ng hayop. At hindi nyo kailangan ng tulong. Bagkus kayo ang nagbibigay ng tulong sa mga taong humahanap sa inyo. Lord, in the name of Jesus, we ask, Lord, provide for the needs of your children. In the name of Jesus. Sabi ninyo, Panginoon, for you will supply all our needs according to your riches in glory in Christ Jesus. Kaya salamat po, Panginoon. Mayaman kayong Diyos. Mayaman kayong Diyos at mayaman kayo sa biyaya at awa. Mayaman kayo, Panginoon, sa pag-ibig. Kaya salamat po, Panginoon, sa umaga po na ito. Ingatan niyo po at samahan ang bawat isa, papasok sa trabaho, sa school, magbubukas ng negosyo, sa mga magulang namin, Panginoon, na iiwan sa tahanan, sa mga bata na umalis. Kayo patuloy na mag-ingat at sumama. Dalahin ko po, Panginoon, ang araw na ito ay pagpalain po ninyo at samahan po ninyo mga patotoo, Panginoon, na hindi nila inaasahan, Panginoon, na maranasan nila sa pangalan ni Jesus kung paano tutugunin ninyo, Panginoon, ang kanila pong pangangailangan. Salamat po, Ama. Po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord.